Maraming salamat sa pagdalo ninyo. Sa wakas, inaantabayanan kayo ng buong sambayanan. Inaasahan ko, palibasa narito na rin kayo, handa na rin kayo magsabi ng katotohanan at ilahad lahat ng detalye na kinakailangan natin para alamin ang totoong nangyari nung tinangay ang ating dating Pangulo, Presidente Duterte. Maraming ibinunyag nung nakaraang hearing, kaya't mag-umpisa tayo kay Secretary Remulla with a very simple question. Is the Constitution the supreme law over all other laws? Simple lang po. Yes, ma'am. So it is also supreme over all other treaties. Yes, ma'am. Kapag nagkaroon ng conflict sa Constitution at yung Rome Statute, alin ang maghahari? The Constitution prevails. Kapag may pag-iiba sa saligang batas at yung RA 9851, alin ang mangingibabaw? Ang saligang batas po. Parati ang saligang batas, di po ba? Maliwanag ho yun. The President has been saying that the country was just complying with obligations and commitments to the Interpol in arresting and turning over the former President to the ICC. For the nth time, liwanagan na lang natin, a red notice from the Interpol is not a warrant of arrest. Is that correct? Perhaps the PCTC can help us here. Tama po kayo, Madam Chair. Ang red notice po ay hindi siya ang warrant of arrest. Ngayon, yung tinatanong ng lahat, yung obligasyon sa ilalim ng isang treaty, ibig sabihin ba, ligtas na sa ating Bill of Rights sa mga karapatan pantao? Ibig ko sabihin, kapag may obligasyon ng Pilipinas sa ICC, sa Interpol, do we still have to comply with the Bill of Rights that guarantees the rights to the accused and to the arrested? That's a given. Certainly, the Bill of Rights is there precisely to limit the powers of the government, and if the government can circumvent the Bill of Rights by just entering a treaty, then the rights guaranteed under Article 3 of the Constitution are no longer secure, hindi po ba? So, can compliance with the ICC obligations allow the government to disregard the Bill of Rights? Hindi po ba? Maliwanag po yun. At for the same reason na talaga ang nangingibabaw sa lahat ay yung ating konstitusyon. So kahit papano napilitan na maaresto at itangay ang dating Pangulo sa ICC dahil daw sa ilang obligasyon, pandaigdigan, kinakailangan talagang sumunod pa rin tayo sa ating saligang batas, lalo na yung Article 3. Talagang sagrado po yun, di po ba? Yes. Yes, ma'am. So, ang tanong namin at tanong ng lahat ng sambayanan, bakit ang pamahalaan, ang administrasyon, hindi muna kumuha ng court-issued warrant galing sa Pilipinas bago inaresto si Presidente Duterte? Why didn't the administration secure a court order before flying the President out of the country? Nung last hearing, may sinasabi si Secretary Remulla na yung nangyari surrender, hindi extradition. At hindi katulad ng extradition, sa surrender, hindi kinakailangan mag-issue ng warrant of arrest para damputin ang dating Pangulo. Tama po ba yun? Kasi yun ang sinabi nyo dati nung Mga extradition kasi, hindi ho natin pwedeng gamitin dito sapagkat hindi tayo pwede mag-file na extradition dahil nasa atin po yung tao. Ang extradition po na sinasabi ng batas ay yung court o yung arresting state, yung state pala na may warrant, ang mag-file na extradition sa Pilipinas. Kaya surrender lang po talaga ang option natin. Wala ho tayong ibang option. Kabisado ko po yan. Panahon pa ng tatay ko, yung extradition law natin, ako yata nag-type nung bata. Ang tanong dito, under surrender, there's no need for a Philippine court to issue a warrant. Ang sabi po ninyo. That's the stand of the government. Is that Opo, correct? yan po yung aming stand. Does this not contravene the Bill of Rights that we've already agreed upon as being sacred and above all else, particularly the right of deprivation of liberty without due process, Yung due process and po the right kasi, of liberty of abode? So ayan mga kababayan, basahin muna natin itong Bill of Rights ng Philippines para mas maunawaan natin yung sinasabi ni Senator Amy Marcos. kasi ang due process po rito,
yung sa issuing body, yung nag-issue po na warrant of arrest if they observe due process. Ang alam po natin, 7 taon pong inimbestigahan itong kasong to. Nagbigay po ng notice to sa mga kinauukulan na maaari nilang kasuhan. At pinayagan sila sumagot. Alam ko po yan na binigyan sila ng notice, may mga tanong na binigay sa kanila, pinayagan po sila sumagot. Kung ayaw po nila sumagot, 7 is taon our own ito lookback. sa ibang bansa, hindi 7 taon dito sa Pilipinas. Opo, habang tayo po isaklaw ng ICC, Hindi pa rin saklaw yan sa ating batas. Hindi, Kasi ano ho? ayon sa ating batas, Hindi, habang tayo po ay saklaw ng ICC, binigyan na po ng due process yung mga tao. Madam Chair. Yes, Can I interject? Senator De La Rosa, please. May I know from the good secretary, saan kayo nakakuha ng information na yan? Na yung mga Ganun ho kasi souvenirs ang binigyan ng tanong, pinapasagot yung mga akusado. Saan po kayo nakakuha ng informasyon na yan? Tsaka sinusubukan po nilang kausapin. Yun po yung alam ko. Talagang I'm asking about yung sinabi mo kanina. natural po yan, Binigyan po. nakalakaran, kasi kahit anong korte po, ay binibigyan ng pagkakataon na sumagot ang tao sa mga paratang sa kanya. Senator Bato, nakalista ka. Binigyan ka ba ng pagkakataon noong nakaraang 7 taon na sumagot sa anumang alegasyon? Meron nag-communicate sa opisina ko na gusto akong kausapin. So that's it. Siguro hindi Kinausap niyo ba ho? sapat na due process. Kasi kung kinausap niyo, marahil ay sinabi na sa inyo yung nais na sabihin. Bakit ko kausapin? Sinabi mo na nga na hindi niyo recognize yung jurisdiction ng ICC. Kayo mismo, from DOJ. Ilang bisis mo sinasabi noon, Madam Chair, na hindi na recognize. Ako pa, i-recognize ko na ako mismo ang kinakasuhan? Meron kayo na ho nga, kasing gobyerno na kayo. Kayo na nagsasabi na hindi nyo na-recognize. Bakit ako pa mag-recognize? Meron po kasing residual powers ang ICC eh. Yun po Sabi yung ninyo, 1 taon lang yung residual power. Oho, So, pero bakit yung 2019 to 2020, yung buong ano ho, bilang yung yun? buong panahon na dumaan mula 2011 hanggang 2018, ito po ay panahon na meron pong jurisdiction ng ICC sa ating bansa, sa ating mga citizen. Ngunit katapos nun, nawala na ho yung hindi na ho na natin maaring kilalanin sapagkat umatras po tayo sa pamagitan sa ICC nung inatras po ni President Duterte noong 2017 na naging effective lamang noong 2018. Siguro, Secretary Remulla, you are aware about yung dalawang dissenting opinion na sinabi ng dalawang miyembro ng pre-trial chamber ng ICC na nagsasabi na yung jurisdiction, about temporal jurisdiction, ang magti-trigger lamang ng investigation is yung paghihingi ng pag-request ng permission ng prosecutor to the ICC. At ito'y ginawa nila 2 years after nag-effect yung ating withdrawal from the ICC. Ginawa po nila yan 2 years. Kaya nga dalawang dissenting opinion yun eh. So sana, kung tayo, if you want to interpret itong mga bagay-bagay na ito, sana we have to interpret it in favor of our people. Tao natin ito eh. Pilipino ito. Bakit natin papaboran yung mga foreigner na mga banyaga na yan? Sila na nga nagsabi. It was the request for to conduct investigation was triggered 2 years after nag-effect yung ating withdrawal. Alright mga kababayan, so magre-react po ulit tayo dito sa pangatlong hearing po ng Senate. Dito nga po yan sa usapin po patungkol po sa pagkakaaresto po ng dating Pangulong Duterte. No? Na-mention po dito ni Senator Amy Marcos yung about po sa ating Bill of Rights. So bago ang lahat, para sa refreshment lang po no, sa ating mga kababayan dyan, alam ko na pag-aralan din natin to ng mga panahon tayo ay pumapasok pa sa eskwelahan. No? So ito po yung Section 14 of Article 3 in the 1987 Philippine Constitution. Meron pong 2 parts yan. So ito po yung isa, Section 14. 1. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Yung Section 214, 2.
In all criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel, to be informed of the nature and cause of the accusations against him, to have a speedy, impartial, and public trial, to meet the witnesses face to face, and to have compulsory process to secure the attendance of witnesses and the production of evidence in his behalf. However, after arraignment, trial may proceed notwithstanding the absence of the accused, provided that he has been duly notified and his failure to appear is unjustifiable. So, ito po yung ipinakita po sa flash screen ni Senator Amy Marcos, yung about nga po sa ating Bill of Rights, na kune-question po ng ating senadora kung tama nga ba yung pagkakaaresto, nabigyan ba ng due process, nabigyan ba ng tamang pamamaraan ng pagkakadakip nga po dito kay dating Pangulong Duterte, dahil isang napakalaking controversial nga to mga kababayan. At hindi lamang ako kundi napakarami din pong mga eksperto ang nagsasabi nga po na meron pong violation sa pagkakadakip nga po ng dating Pangulo. Kaya lamang nga, sinabi nga din po dito ng ating Senador Alan Peter Cayetano na wala naman natin tayo magagawa kasi si Pangulong Duterte nga po ay nasa dahig na nga po, no? At ito nga ay talagang ire-rebuttal talaga nila to dito sa Senado. At syempre may mga kanya-kanya tayong prinsipyo or kanya-kanyang pananaw patungkol dito. Titingnan natin kung ano nga ba yung kalalabasan ng usaping ito, no? Kung aamin ba o may dapat bang aminin ang ating mga resource person, dahil sabi nga ni Senator Amy, nandito naman na din sila, so inaasahan na magsasabi na din sila ng katotohanan at ipapahayag na kung ano talaga yung tunay na nangyari. Okay, so by the way, ito palang pinapakita kong video mga kababayan, ito po yung 80th birthday po ni dating Pangulong Duterte na pinagtipunan po ng mga supporters niya dito po sa Minjola, at talagang inatinan po yan ng napakaraming mga kababayan natin para ipakita po yung suporta nila sa dating Pangulo. So ang sigaw din po nila dyan ay in connection din po na bring him home dito po sa ating bansa at dito po siya litisin. So sa mga susunod pang update, abangan nyo pa po mga kababayan, at ito lamang po yung short clip video na nakuha natin sa Senate of the Philippines. Ayan, credit to the owner ng video na to, at maraming salamat kasi tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na mag-react po dito sa mga highlights natin na video about po dito sa nangyaring hearing ngayong araw na to, April 10, 2025. Maraming salamat, at comment down sa comment section ang inyong mga tanong.